morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira, bagay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Emmy Joaquin. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 32 na mga comments. Nandiyan po si Juan Acosta. Meron siyang 35 na mga comments. And Ramil Rowasa. Meron siyang 14 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewers sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong gagalike, laging si-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Leoncio Jr. Caga, Florifigo Mapak, Elena Solano, Jane Morin from Medina, Saudi Arabia. Nandiyan po si Dante Villasenor, Llewellyn Manuel from Calgary, Canada. I-shoutout natin si Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandiyan po si Maria Medesiplon, Edita Parrocha, Shirley Risman, Aspernito, Victor Jr. Vargas. Nandiyan po si Maria Maricho Frianesa. Hi to Sir Jaime Garcia. Nandiyan po si Derek Erwina Argilias at Derek William Mayo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, i-update ko muna kayo tungkol doon sa mangyaring malakihang rally this coming June 9, June 10, at June 11. Doon po sa labas ng Senado mga kabayan sa Senate Gate. Which is, yan po yung nabanggit sa Ivan kung sino yung klarong grupo na pupunta doon aaten sa rally makabayan. Diba una nabanggit ko yung LP, yung Liberal Party makabayan, yung po mga dilawan. And also yung ML, mamamayang liberal, pati po yung Magdalo na grupo makabayan, ang grupo nila ni former Senator Trillanes at saka ni Haliano. And also pati po yung grupo nila ni Insurrecto makabayan. Yes, pupunta sila. Pero kahapon hindi ko nabanggit yung grupo na mga loyalista. Diba hindi ko nabanggit magkakabayan, pati po yung mga Marcos supporter o mga pro-admin na mga vlogger. Meron pong confirmation galing po sa grupo ng mga vlogger, ng mga pro-admin vlogger na makilala nyo ho ng mga sikat na mga political vlogger na sumuporta ngayon nating gobyerno, pupunta ng makabayan. If I'm not mistaken, mga 22 yata lahat ng mga vlogger. Yes, 22 lahat ng mga vlogger pupunta doon sa rally this coming Monday makabayan, June 9. And also, nag-confirm na rin po yung mga loyalista.
Hindi ako nag-confirm kahapon mga kabayan. Bakit? Kasi meron pa kasing hindi pa nakakaintindihan. Kasi nga, naalala nyo ba na meron pong rally na nangyari last Wednesday mga kabayan, that is 3 days ago, na meron pong mga progresibong grupo na nagrally doon sa harap ng Senado, muti takang gibain yung gate ng Senado mga kabayan. Nalaban natin yan, that is 3 days ago. Kaya lang, doon po sa kanilang rally mga kabayan, which is supposed to be na isa lang po yung adhikain natin na i-push yung Senado, yung mga senador na itutuloy yung impeachment trial dito kay Sara Duterte. Kailang, isa rin po doon sa mga ipinagsisigaw ng grupo na yon, pati po si PBBM, ating presidente, tinira na rin po ng makabayan. Diba tinira nila? Kasi nga, diba nakita ho natin na hindi po pumabor si PBBM tungkol dito sa impeachment trial kay Sara Duterte. At saka makailang beses niyang sinabi yung makabayan, I think 3 times na ba sinabi yan ni PBBM na hindi siya pabor sa impeachment dito kay Sara. So, ang nangyari doon sa rally last Wednesday, tinira po nila si PBBM. So, nung nakausap na po yung loyalista at saka yung grupo ni Makabayan, pati po yung grupo po nila ni Attorney Laila de Lima, yung LP, yung ML, yung Magdalo Party List, sinabi ho ng mga loyalista, kung gusto nyong sasama yung mga loyalista this coming June 9, June 10 at saka June 11, huwag nyong idamay si PBBM. Ngayon, meron na pong confirmation galing po sa ibang grupo makabayan. Galing po sa grupo na mga dilawan at saka iba rin pong progresibo na grupo. So, kahapon, nag-confirm na po yung mga loyalista sasama sa rally this coming June 9 makabayan. June 9, June 10, saka June 11. Expect ho natin malaking rally ang mangyayari makabayan. And also, aside po dun sa mga vlogger ng mga pro-admin vloggers makabayan, siyempre grupo rin po nila ni Insurrecto. Marami hong grupo si Insurrecto makabayan. Sasama rin po sa rally this coming Monday. Okay? So ulitin natin dito na kung gusto nyo pong sasama sa rallies coming Monday, Tuesday and Wednesday, bring your own baon. At saka extra money rin po makabayan. Kasi nga yung rally na yan, walang bayaran dyan. Yan po talaga ay legit, organic po ng mga rallystang sasama dyan makabayan. Okay? So kung meron kayong malasakit po sa bansa natin at kung gusto ninyong matuloy yung impeachment trial dito kay Sara, sumama kayo sa rally this coming Monday makabayan. Okay? So ito po ay very, very exciting. At alam niyo ba na may plano rin pong pupunta or makikialam yung PNP makabayan dito po sa impeachment trial kay Sara Duterte. At yan po yung nabanggit sa isa po na interview dito kay PNP Chief General Torre makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. So anyways, before tayo punta doon sa ibang mga usapin makabayan, pag-usapan muna natin, ito nangyari po sa vlogger nandun po sa Riyadh makabayan na kung saan nagpakamatay. Nagtigi siya. Dahil daw ito ay depressed, siya po ay medyo wala na pong siguro sa tingin niya makabayan na hindi po siya dito nakahanap po ng mga kakampi. Siguro lang ha. Hindi niya nakayanan po ang kanyang problema dahil po doon sa problema niya sa kanyang kumpanya makabayan. So, nag-decide siya na tapusin niya ang kanyang sarili. Yun nga, siya po ay napakamatay makabayan. So, nalaman na ho natin kahapon, sumabog yung balita, meron pong vlogger doon sa Riyadh napakamatay. Yun po si Lusamat makabayan. Kilala ba natin si Lusamat? Itong si Lusamat makabayan, ang kanyang pangalan doon sa kanyang account, siya po ay si Carms Paredes. Or Carms Paredes yata, or Paredes Carms siya. So yung kanyang pangalan. Pero mas kilala siya sa kanyang sa kanyang vlogger ni makabayan as Luz Samat. Itong si Luz Samat, nandyan siya nagtrabaho po sa Riyadh, dyan po sa flower shop makabayan. Isa ho siyang flowerist. So ang kanyang account, ang kanya po mga content is about po sa pagpapatawa kasi nga ang kanyang style makabayan tungkol dito po sa lifestyle lifestyle vlogging. Tungkol po sa kanyang daily na ginagawa, tungkol doon sa kanyang trabaho doon sa flower shop at saka siya po ay nagpapatawa makabayan. Magaling po na talaga na vlogger. Actually, kilala ko si Luz Samat. So ngayon, tayo po ay nagulat kahapon kasi siya po ay napakamatay. According dito sa mga basher, according rin po dito sa mga
sa mga supporter po kay Lusamat Makabayan, pati po yung pamilya ni Lusamat, ang kanilang sinisisi dito kung bakit napakamatay si Lusamat dahil po sa isang vlogger. Naalala ba natin si K1 TV Makabayan or ang kanyang pangalan ngayon, Istorya ni Juan Official. Noong una kasi ang kanyang pangalan is K1, di ba? K1 TV. At siya po ay sumikat noon sa panahon po ng pandemya. Until now, sikat pa rin po itong si K1 Makabayan. Kasi ang kanyang content about po sa mga kalokohan ng mga OFW, kalokohan po ng mga, siyempre, mga kababayan natin, trabaho po sa iba't ibang lugar, at saka mga pasaway Makabayan. Siya rin po ay nagbabalita po sa programa ng ating gobyerno tungkol dito or para dito sa OFW. Meron kasing natanggap itong si K1 na email Makabayan. Itong email na to, dito sinabi kung ano ang ginawa ni Lusamat daw doon sa kanilang kumpanya Makabayan. Which is, ang nangyari dito ay meron dang nawawala na pera, meron dang malaking utang sa supplier na worth 100,000 real Makabayan. Napakalaki po niyan, 100,000 real. At meron po dang nawawalang pera na doon po sa ATM, which is 40,000 real Makabayan. So ngayon, ito pong si Lusamat, siya daw ay pinakakasuhan o kinasuhan na kanyang employer. Meron rin pong travel ban itong si Lusamat Makabayan. Ibig sabihin, hindi siya makapag-travel. Pupunta siya doon sa Jeddah kasi marami siyang kaibigan sa Jeddah Makabayan. Sa iba't ibang lugar doon sa Saudi Arabia. So bawal siyang mag-travel kasi meron siyang travel ban Makabayan. According po doon sa post po ni K1 na ito daw siya ay nagtatago na dahil siya po ay hinanap ng kanyang employer Makabayan. Ngayon, nung namatay na po itong si Lusamat, ang sinisisi dito itong si K1 Makabayan. Ang dami pong umatake kay K1. Pati nga, di ba, hanglos nga sila po humantong dito na gusto na pong i-report ang account dito ni K1 kasi nga yung pinaka-last na nag-vlog na tungkol dito kay Lusamat Makabayan, ito naman kasing si K1. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sagot ng K1 kasi matagal po siyang nanahimik Makabayan. Pero meron ditong ang mga ebidensya na kinuntak pala ng pamilya ni Lusamat at saka humingi ng tulong ang pamilya ni Lusamat dito kay K1 Makabayan. So marami talagang mapapahiya dito. For more details, let's watch this. Isang lalaki ang galit na galit sa akin. Hindi ko alam bakit siya nagagalit. Basagin natin ang ating katahimikan. Ito guys ngayon lang ako magsasalita. Ayoko talaga ng may mga negatibo dito sa page ko. Sa vlogging ko, gusto ko lang talaga positibo. Ayoko talaga ng mga negatibo dito. Pero ngayon sobra na. Sobra yung ginawa mo sa kaibigan namin. Sobrang depression yung nangyari sa kanya, anxiety, sirang-sira siya sa buong pamilya niya, sa mga tao na wala ka namang ebidensya. Grabe ka. One TV. Kapwa ka namin vlogger. Pero kung wala kang talagang ebidensya na paninira sa kaibigan namin na si Lusamat, hindi mo dapat ginawa yan. Hindi mo alam kung ano yung epekto sa tao. Kahit sinong tao, napaka-strong. Kahit sinong taong napakalakas. Pero pag may pinagdadaanan na ganyan, grabe ka. Nang dahil sa post mo, makonsensya ka naman. One TV, makonsensya ka sa ginawa mo. Nagpakamatay yung kaibigan namin. May 29. Nag-chat yung kaibigan namin na bababa dito ng Jeddah kasi stress na, depressed na. Ibinubuk namin siya ng ticket papunta dito. Nung inaas namin yung passport, kaya pala hindi na siya nagbibigay ng passport. Ganyan na pala yung nangyari. One TV, makonsensya ka sana sa ginawa mo sa kaibigan namin.
Wala kang awa. Sana matuto ka sa ginawa mo dahil sa mga paninira mo, sa mga vlogger dito sa Saudi Arabia at kahit sinong vlogger na mga sinisiraan mo, hindi mo alam kung ano yung epekto na to sa kanila. Nagpakamatay yung kaibigan namin. Walang niya ka. Makonsensya ka sana. Makonsensya sa mga ginagawa mo. Tangina, hindi pala ako to. Ba't ako nagre-react? Sino si One TV? Ay. Anyway, kung namatay man talaga si Rosamat, condolence sa pamilya at rest in peace kay Rosamat. Ang hirap na. Ang hirap. Nakakapaghinayang lang. Sa katahimikan niya, wala tayong narinig na tinig mula sa kanya. Noon. Ang issue was last month. Ni isa sa kanilang kaibigan niya walang nagsalita. Bakit? Noong habang siya'y pinapasa ng bigat ng paratang paninira at panghusga, wala kang naiambag ni isang salita upang itama yung mali at manindigan sa panig ng katotohanan. Ngunit ngayong wala na siya, ngayon hindi na siya makapagsalita upang ipagtanggol yung sarili niya, bigla kang naging mapanisi. Mapagmalasakit kuno na tila tagapagtanggol ng kanyang alaala. Nakakalungkot isipin na ang ilan sa atin ay pumipili lamang magsalita kapag wala na Wala na yung panahon magbago ang takbo ng storya. Ang mga ganitong vlogger, kung tunay na malasakit ang pag-uusapan, hindi na susukat sa haba ng mensahe mo sa burol, kundi sa tapang na manindigan noong panahon ng panggigipit. Ang tunay na pakikipag-isa o pakikiisa ay hindi pinapakita sa pamamagitan ng paninisi kapag huli na yung lahat, kundi sa pagyakap ng katotohanan na kahit hindi ito tanggap ng marami. Kaya't sa harap ng kanyang katahimikan sa kamatayan, naway tayong mga buhay ay manahimik din. Dahil hindi sa pagkukulang, kundi sa pagsisisi. Sana katahimikan ito ay maging paalala. May panahon ang paninindigan. At kapag pinalampas mo yun, wala ka ng karapatang umasta bilang tagapagtanggol ng alaala ng taong minsan mo nang piniling binaliwala. Binaliwala niyo siya. Binaliwala mo siya. Binaliwala niyo siya. Binaliwala niyo siya. At yung issue dito sa video na nakikita natin, hindi ba ito yun? Asan na yun? Na kung saan, humihingi din ng tulong ang sarili niyang kapatid. May 29 kausap mo siya. May 30 nag-message sa akin ng kapatid niya na nasa ospital ang kanyang kapatid. Humihingi ng tulong ang mismong kapatid niya na si Agnes. Ayan yung message niya sa akin. At dito, tinanong ko bakit. Ang sabi niya, pwede nyo po ako i-call sa messenger ko po or sa IG o sa number ko po. Magbigay po ako ng IG number sa inyo. Tinatanong ko kung bakit nasa ospital si Rosamat. Ang sabi niya na depressed. Tinanong ko na depressed dahil ang sabi ng kanyang kapatid, sana po matulungan niyo po kapatid ko na sa ICU. Pa din daw po siya. Still in coma. Di niya po talaga alam, di po talaga kaya ang depression niya. Halo-halo na din po. Patawa-tawa pa.
Yun, pero alam namin na di siya okay hanggang sa mabalitaan na lang namin na bigti daw siya noong Thursday, 6:30 ng hapon, siya nakita nakabigti. Tinatanong ko sa kapatid niya anong hospital. Nang binigay niya sa akin yung hospital kung nasaan yung si Losamat, ipinasa ko to sa gobyerno natin. Bakit ngayong araw na to, nag-message sa akin ng kapatid niya, sabi ng kapatid ni Losamat, pwede po bang makiusap sa inyo na pa-take down na lang po ang post nyo? Bigay nyo po muna sa amin ng pagluluksa. Saka po, kapatid namin, sobrang sakit po. Tapos, kanya po ang ingay sa social media. Gusto po naming tahimik pong pagluluksa kay Losamat. Sobrang sakit po. Na ang kapatid niya mismo ay pinost ako na ako pa ang sinisisi ng pagkawala ni Losamat. Ngayon, tinatanong ko po sa inyo, pati sa kapatid niya, bakit noong humihingi ng tulong sa akin ang kapatid ni Losamat na ibinigay ko sa gobyerno upang malaman nila na nasa ospital si Losamat para bisitahin, hindi nabigay sa akin ang dahilan at hindi sinabi sa akin na ako ang dahilan? Bakit ako ang sinisisi ngayon? Tatanungin ko ang mga kaibigan ni Losamat. Bakit ako ang sinisisi ninyo? May 30, nag-message sa akin ng kapatid, humihingi ng tulong. At ngayon dahil pinost ko yung conversation namin ng kapatid niya, pinatitake down ng kapatid niya ito. Bakit? Dahil ba ayaw nyo na ako po ay maging malinis sa mata ng mga tao o gusto nyo talaga na ako ang maging masama sa lahat ng tao? Bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit ba siya nagkaganyan? Bakit? Ito ang punot dulo. May 4, nag-email sa akin ng isang tao tungkol sa ginagawa o ginawa ni Losamat. Ibinahagi ko to sa social media ko. Ayon dito sa post na to, siya po ay gumamit ng pera ng kanyang kumpanya, nag-hurog pa si Losamat. Ayon dito, binayaran daw po ng kumpanya ni Losamat ang paglipat sa kanyang bagong employer. Na ang ginawa namang ganti ni Losamat ay ginasta daw ang pera ng kumpanya. Alam ng mga kaibigan nyo yan nila, pero bakit hindi sila nagsasalita nung oras na yon? Bakit ang isang employer ay magsasalita ng ganito kung hindi totoo? Dumating ang panahon, nag-message siya, nag-post si Losamat, pinabubulaanan niya ang lahat. Dumating pa sa punto na nag-post siya, ang sabi niya, alam ko na ngayon ang totoong mukha ng kalaban ko. May 13, nag-post mismo si Losamat sa kanyang Facebook na ang sinasabi, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban niya. Meaning, hindi ako. Ito ang kanyang tinutukoy. Yan ang tinutukoy ni Losamat. Ayan. Yan ang conversation nila. So, bakit ako ang tinutukoy ninyo na dahilan? Sa mga vlogger, bakit ako ang tinuturo yung dahilan ng pagkamatay o pagpapakamatay ni Losamat? Bakit? Nais kong iparating sa mga pamilya, kaanak at kaibigan, pati na ang publiko, na ako ang sinisisi. Kahit si Saudi Pinoy, ako yata ang sinisisi. Kalat ang mukha ko, viral ang Facebook page ko, sa mga walang kakwenta-kwentang paratang.
Nais ko iparating sa inyo ang taus-puso kong pakikiramay sa pamilya at mahal niya sa buhay. Walang anumang paliwanag ang sapat upang mapawi ang sakit ng pagkawala. Ngunit, sa gitna ng matinding emosyon, kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng paratang lalo na kung ito'y walang sapat na batayan at maaaring makasira sa dangal ng iba, reputasyon at karapatan ng ibang tao. Sabi nila, bakit mo ba ginagawang content yan? Tigil mo na yan. Ang paggawa ng content sa digital platform ay isang legal na aktibidad na sinasagawa sa ilalim ng umiiral ng batas ng Pilipinas. Ang pagsasabing namatay ang tao dahil sa ginawa kong content, isang seryosong akusasyon na walang sapat na ebidensyang medikal o legal na nagpapatunay. Malinaw na batas na pananagutan sa isang insidente ay kailangan may kaukulang atensyon, kapabayaan man o hindi. Sa kasong ito, anumang elemento ng panloloko, pamimilit o paglalagay sa kapahamakan ng iba, walang dahilan para sabihin na, ay, dahil kinontent mo yan. Kung may nangyaring trahedya pagkatapos ng content, hindi to otomatiko nangangahulugang dahil sa content ko kaya ito nangyari. Okay, so ang pagkakaintindi ko dito mga kabayan, according po doon sa sa sinasabi po ni K1 na ang nag-email sa kanya siguro yung kumpanya mga kabayan or yung employer niya. Tama ba siya, Ivan? Malamang sa malamang ang employer ni Luz Amas ang nag-email doon kay K1 Makabayan. Kasi nga 'di ba detalyado yung mga sinasabi doon. Siyempre yung mga paratang na yon, hindi pa natin masasabi yun talaga ay totoo. Pero detalyado po yung mga sinasabi ni K1 Makabayan base doon sa email na na-receive niya. Ngayon Makabayan ko, ano ba ang natutunan natin dito? Para sa akin, no, kung ikaw po ay isang may plano kang maging vlogger makabayan, dapat marunong kang mag-handle ng stress, marunong kang mag-handle ng mga bashers, mga paninira, kasi kasama talaga 'yan sa sa nature natin bilang vlogger makabayan. Kung ikaw ay may planong mag-vlogger, dapat marunong kang mag-handle ng stress makabayan, kasi hindi talaga mawawala yung bashing, yung critics, yung paninira. Kasi yung sinabi po ni K1 Makabayan para sa akin, kasi hindi pa nga talaga na masasabi natin na totoo yung nangyari Makabayan na ginamit po ni Luz Amas yung pera ng kumpanya. Meron siyang siguro sa tingin ko lang merong pagnanakaw na nangyari Makabayan. Kaya kinasuhan ng kumpanya na kanyang employer itong si Luz Amas at saka siya po ay pinahahana Makabayan. Yun po ang pagkakaintindi ni Sir Ivan. So again, dito po sa nangyari sa kay Luz Amas, sana noon pa niya sinagot lahat makabayan. O yung mga kaibigan po ni Luz Amas, siguro alam nila ang nangyayari pa kay Luz Amas, bakit sila nanahimik? Bakit ngayon lang po sila umatake kay K1 Makabayan? Isipin niyo po, months ago pa ho yan. That is months ago, nag-vlog itong si K1 tungkol dito sa issue ni Luz Amas Makabayan. That is months ago. So sana sa months ago, ilang days ho yan, 30 days or 31 days ho yan, bakit walang sumagot na mga kaibigan ni Luz Amas Makabayan? Na lagi nilang nakakausap itong si Luz Amas. So probably, meron siguro sila mga 90%, 95% na alam sa nangyari dito kay Luz Amas Makabayan. Pero bakit sila nanahimik? Bakit hindi nila ipinagtanggol si Luz Amas Makabayan? Bakit ngayon lang? Sa tingin ko dito, sa ginawa po ng mga kaibigan ng mga vlogger ni Luz Amas for the content Makabayan, sa tingin ko lang, sinakyan nila itong nangyari kay Luz Amas. Lalo-lalo na yung pong vlogger na DJ dun sa Riyadh Makabayan. Yung po si Sordo, di ba si DJ Sordo na nakalimutan ang name yun yung DDS na gunggong Makabayan, na grabe talaga manira po kay PBBM. Di ba? Sinakyan niya ngayon. At saka share po dito yung nagpa-viral Makabayan. Kaya ang dami na pong sumakay dito sa issue ni Luz Amas. Kahit ano-ano lang mga sinasabi dito, lahat nila sinisisi itong si K1. Pero si K1, siya lang po ay nag-vlog Makabayan. Kinontent niya yung ibinigay na information sa kanya. Pero alam nyo, sana sa mga vlogger, sana kaya nilang sagutin yung mga paratang. Kung hindi nila ginawa Makabayan, kung talaga pong clear ang kanilang konsensya na sure sila, hindi nila ginawa yung issue na yan o mga paratang na yan. So kaya nilang sagutin yan. Kasi nga, may chance tayo. Tayo pong lahat ng mga vlogger, may chance tayong sumagot. Bakit?
meron ho tayong sariling platform. Meron ho tayong sariling komunidad. So kayang-kaya natin pong sumagot. Pero bakit sila nanahimik mga kabayan? So yun po ang nangyari. Hindi natin alam na sa totoo lang, pag-akala ko lahat ng mga vlogger, sila po ay, or tayo po lahat ang mga strong mga kabayan. Yung mga lifestyle vlogger, sa tingin ko sa kanila, sila po ay napaka-strong, kayang-kayang handulin po yung mga problema, yung mga stress, mga paninira, kayang-kaya nila. Pero meron pala mga sensitive po na mga tao na kahit konting negatibo lang po na mga impressions, mga negatibo po na mga statement na mababasa nila, mga paninira, hindi pala nila kaya makabayan, di ba? So ngayon na po natin nalaman na meron palang mga taong ganyan. So bawal sa kanila maging isang political vlogger mga kabayan. Di ba dito kasi sa environment natin, dito po sa nature po ng political vlogging, sangkaterbang paninira dito mga kabayan. Sangkaterbang stress ang madadaanan mo. Sangkaterbang mga critics, mga bashers dito sa political vlogging. So bawal na bawal dito yung mga vlogger na mahinang nilalang mga kabayan. Napakabawal dito talaga. Kasi kapag ikaw po ay mahinang nilalang na vlogger, bawal ka dito sa political vlogging. Kasi dito, lahat ng mga paninira, mga critics, talaga pong matatanggap mo yan. Then it's up to you kung paano mo yan sasagutin mga kabayan. Paano yan hinahandle ni Sir Ivan? Tatawanan ko lang yan. Hey! Yung mga basher na yan, yung magunggong ng mga didis na yan, tatawanan yan ni Sir Ivan. Hey! Di ba lahat ng mga paninira nila? Kasi alam ko sa sarili ko kung ano yung totoo mga kabayan. Tinawalan yan ni Sir Ivan. Okay? So, kay Lusamat, rest in peace na lang bro. At saka, my deep condolences sa kanyang pamilya. Alam niyo mga kabayan, lagi ko yung pinapanood sila sa math noon. Nung nandun pa lang ako sa Riyadh, magaling talaga na vlogger yan Talagang magaling po siya. Magaling siya, mapapatawa mga kabayan. Okay na okay talaga Pero dito po sa kanyang nangyari, so talaga pong niyanig yung vlogging industry. Yung vlogging industry po ay lalo na kasi nga siya po ay maraming kakilala na mga kabayan at marami po mga vlogger na mga malalaking nakilala sa kanya kasi siya po ay sikat na vlogger doon sa Riyadh. Okay? So anyways, forward tayo. Pag-usapan na ho natin. Ito pong nangyari or ito pong mangyayari dyan sa Senado mga kabayan sa labas po ng Senado kasi nga 'di ba hanggang ngayon dribble pa rin po itong mga senador na to. Sila po ay nagluluto, sila po ay nagpaplano kung paano nila papatayin yung impeachment trial kay Sara Duterte mga kabayan. Hanggang ngayon, nakikita pa rin po natin itong mga senador na to na ayaw talaga nila na ipapatuloy yung impeachment trial. Kasi according sa kanila, hindi daw ito makakatawid doon sa 20th Congress mga kabayan. Marami mga senador ang nagsabi niyan. Pero ibahin nyo si Gatchalian mga kabayan. Ibahin nyo yung mga mabubatas na mga matitino. Sila po si Rizal Tiberos, sila si Pimentel, at saka marami rin po mga nasasabi na mga senador ngayon na pumabor na dapat talaga ituloy yung impeachment kasi yan po ang kanilang duty mga kabayan. So may mapakita ko sa inyo. Meron kasing gumawa ng survey, ito pong si Tasya Makabayan. Yung ginagaya niya itong si Sara Duterte. Tinanong niya yung mga kababayan natin kung pabor ba sila na hindi matutuloy yung impeachment trial kay Sara. Ito ang kanilang sagot mga kababayan. For more details, let's watch this. Ayoko, gusto ko mag-umpisa na. Taga-trabaho ka ba? Taga-depend ako Obvious naman po yung mga ginawa niyang pagnanakaw. Pera ng bayan. Umpisahan na yan, na ngayon na. Nandito tayo ngayon sa Ongpin, Tondo, Manila para magtanong ng mga tao kung papayag ba sila na hindi matutuloy ang impeachment ng ating Vice President. Kaya naman samahan nyo kami at kakain din tayo syempre sa mga sikat na mga kainan dito. Let's go! Pabor po ba kayo na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Ayoko, gusto ko mag-umpisa na. Now na. Asap na. Kailangan ng accountability sa sambayan ng Pilipino. Umpisahan na yan, na ngayon na. Hindi ako babor. Kailangan mo, BP Sara, na harapin yung mga pinaparatang sa'yo ng mga aligasyon tungkol sa pera ng bayan. So, kailangan mong pagbayaran o harapin yung mga
paratang sa'yo, BP Sara. Kayo po ba ay pabor sa hindi matutuloy na impeachment po? At bakit? Ako, hindi ako pabor. Kasi if wala naman siyang kasalanan talaga, di dapat ituloy yung impeachment. Kasi sa trial, doon naman malalaman kung meron siyang kasalanan or wala. So I think magiging fair naman ang Senate regarding that. I think kasi for me, deserve ng taong bayan na magkaroon ng justice with all the wrongdoings na nangyari sa Pilipinas. Ayun. For my personal opinion, go for the impeachment po ako. Ayun, nasa process naman, and doon natin malalaman kung ano ba talaga yung listahan ng mga nangyari, and doon natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan. So talagang kailangan ituloy natin para malaman yung katotohanan. Thank you so much po for the love and support. Love ya! Best, papayag ka ba na hindi matutuloy ang impeachment ni VP? At bakit? Hala, no comment daw siya. Pabor po ba kayo na hindi matutuloy ang impeachment? Tamad ka eh. Grabe naman po kayo, natatrabaho po tayo. Nagtatrabaho ka ba? Ay, wala ka nararamdaman. Wala eh. Taga-depend ako eh. Oh my God! Pabor po ba kayo o hindi? Hindi, pag ikaw hindi. Thank you so much po. Best, papayag po ba kayo na hindi matutuloy ang impeachment? Hindi, of course. I love Sarah. We love you all the way, ganon. Thank you so much for the love and support. From Eastern Samar. From Boracay. Hello po, from Boracay. Ay, Burunggay. Burunggay. Ay, ate, papayag po ba kayo na hindi matutuloy ang impeachment? Bakit? Hindi. Hindi. Pinipilahan at Fishang, Guaoxing, Shishang. Hi, hello, mabuhay po. Pwede po kayo matanong kung ano, pabor po ba kayo na hindi po matutuloy ang impeachment at bakit? Hindi. Yung mga bagay pa na idaan sa trial, so hindi pwede na biglaan na lang na hindi matuloy. Hindi po ako in favor na hindi matutuloy. However, dun nga po sa Constitution natin, forthwith po yung main word na pinagdedebatihan po ng ating mga Congress, Senate na kung bakit po dapat matuloy regardless po kung ano pong opinion ng iba. Yes, pabor ako. Bakit po? Pwede hindi ko sagutin. No comment po doon. Basta pabor po kayo. Yeah. Na hindi matutuloy ang impeachment. Nandito tayo ngayon kay Mami, pinipilahan, pinagsisiksikan na ang napakasarap na mga bracelet. Tingnan niyo naman napakaraming tao. Pero sila ay ghost fighter. Sarap. Mami, papayag ka po ba na hindi matutuloy ang impeachment at bakit? Siyempre, wag nang ituloy ang impeachment na yan. Di ba? Alam naman natin na marami din namang nagawa si Inday Sara sa atin, di ba? Kaya, no talaga ako dyan. Hindi po ako pabor kasi obvious naman po yung mga ginawa niyang like mga pagnanakaw like, sa government natin, like, sa taong bayan. So, bakit pa po ba isususpinde yung impeachment sa kanya kung harap-harapan na po tayo nilalo? Okay, so itatanong rin po natin dito mga kabayan, pabor ka ba na hindi matutuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So before na mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, i-share pa natin. Nandyan po kasama natin si Leonida Wibrecht, Lucina Satorre, nandyan rin po si Rosemary Bautista from California, hi to Ninita Umale, Felicidad Solitas, nandyan rin po si Kelly Capuno, hi to Francis, hi to Adeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, nandyan rin po si Flaviana Abila, Giano Tamayo, Annabel from Birmingham, UK. Hi to Lorna Paraiso, Filma Cabato, Mercedes Say. Nandiyan rin po si Jocelyn Flores, Ronel Tinkerbell from UK, and hi to Marilyn Digma. Okay. Mga kababayan ko, alam nyo ba na meron na po ngayong pinagpipilian kung sino yung papalit sa iniwan na posisyon ni General Torre doon po sa CIDG mga kababayan. So ngayon, meron kasing mga haka-haka kung sino yung ipapalit makabayan. Sa tingin ko, ito pong si Jean Fajardo makabayan. Kilala ba natin si Jean Fajardo, yung spokesperson po ng PNP makabayan? Sa tingin ko lang ha, kasi nga 'di ba, naalala niyo makabayan na nung hindi ba po na-appoint or na formal na-appoint itong si General Torre makabayan bilang ating bagong PNP chief, makailang beses kong sinabi na malaking posibilidad itong si General Torre ang maging next PNP chief makabayan. 'Di ba? Makailang beses 'yan sinabi sa Ivan. Nagkamali ba tayo? 'Di ba hindi? So dito rin po sa magiging bagong CIDG director makabayan, sa tingin ko lang ito pong si Jean Fajardo. So pabor ba tayo na si Jean Fajardo ang pumalit doon sa CIDG kay General Torre makabayan?
Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong interview ni PNP Chief General Torre doon sa DZRH, doon kina Katonying Makabayan. Kasi nakakatawa talaga magaling sumagot si General Torre tungkol doon sa mga issues, tungkol doon sa mga ibinabato na mga paninira, na mga didis makabayan dito sasagutin ni PNP Chief General Torre. Pati po doon sa kanilang plano ng PNP Makabayan na magkaroon dito ng police visibility at saka dapat rumisponde yung kapulisan natin in just 3 to 5 minutes Makabayan. For more details, let's watch this. May mga direktiba ang ating presidente na talagang pinofokusan natin, which we believe na pareho talaga kami ng assessment right at the very start na ang unang-unang kailangan, ang pulis ay dapat reassuring ang presence sa streets, and first and foremost dapat nakikita sila na nagpapatrolya, naghahanap ng mga situations na dapat ayusin. Okay, so yan nga. Because of that, our directive, unang-una, para makita ang pulis natin, pinasarado ko ang mga maliliit na estasyon, na mga PCPs, police boxes, pinapatanggal ko yan. Because ang empty police boxes kasi, right at the very start, pagtingin ka agad ng tao na police box, walang tao, negative na kaagad eh. Di ba? May feeling of insecurity na kaagad ng tao na may police dito dapat nandito siya. But to maintain a police box, ang hindi naintindihan ng maraming naintindihan man ng mga kritiko, pero talagang gusto lang talaga just for the sake of criticizing, is, ang isang police box, para magkaroon ng isang tao lamang na magtatrabaho at magtatao niyan, pag tinanong mo ang mga critics niyan, sabihin nila, dapat 3 tao nga lang yan ay magpapalit-palit na, 24 hours may tao dyan. Mali ang mathematics niya dahil kung 6 to 2 first shift, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon first shift, second shift is 2 to 10, second shift 10 to 6 third shift, sabihin na tama na ang 3. Lunes gagawin mo yon, Martes gagawin mo yon, Miyerkules gagawin mo yon, Huwebes gagawin mo yon, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, anong mangyayari? Ang mathematics na napakasimple. There are 24 hours per day, there are 7 days a week. Pag minultiply mo yan, ibig sabihin 168 hours. 168 hours. Ang isang tao nagtatrabaho ng 8 to 5 with 1 hour break in between, 8 hours per day. So, pag Monday to Friday nagtatrabaho isang empleyado, 40 hours. Yun ang nasa batas. Yun ang sa science din na nagsasabi na yan ang ideal na working hours ng isang tao sa isang linggo. Anything more than that is overtime. Pag kinumpute natin yung ganyang buong linggo ay nag 8 hours ka. That is 72 hours. Yan ang hindi nakikita nating mga kababayan. Hindi nakikita ng mga kritiko, pero alam nila na talagang so overworked. Pag 3 lang ang tao na ilagay mo sa police box. That's why, ang inilalagay ko sa mga posts like yung station radio operator, yung hepe de mesa, yung taga-blatter, yung frontman. 4 palagi ang nag-iikot-ikot yan. And pag tiningnan mo, yung tao na yan, may overtime pa rin na 2 oras because ang 168, i-divide mo sa 4 na tao, 40 hours, may sobra pang 8 oras. Hindi naman pwede magsarado ang istasyon ng 8 oras dahil 168 hours talaga yan. So, they will work for 42 hours. So, ganoon natin ngayon sa mga patrol cars natin, ganoon din. So, nilagyan natin ng 9 na tao naman sa patrol car, 3 sa umaga, 3 sa tanghali, 3 sa gabi, at sa 3 na yan, 2 ang naka-duty, 1 ang naka-off. So, maganda ho yung maraming pulis ka makikita na nasa sa kalsada. Well, yes. Mas maraming pulis sa kalsada ngayon dahil magsasara ang mga police boxes. Pag wala rin lang investigasyon na ginagawa dyan, na ginagawa lang tambayan, hintayan ng mga taong hihingi ng saklolo, ay tanggalin na lang. Ang mga pulis ngayon, ilalagay natin ngayon sa kung saan ang strategic ng mga areas, mga kanto na maraming tao, high traffic, high volume ng sasakyan, high volume ng Saka naisip ko pala, yung mga ibang mga police boxes at tapos mga police box, police community presence, naka-aircon yan, di ba? Ang laki siguro ng gastos din ng ninyo dyan eh. Isa pa yan. Oo nga, naka-aircon yan. It's really counterintuitive na
ilagay natin sa loob ng box ang mga pulis. Dahil gusto naman natin police visibility. So, yun nga ang ginagawa ko. Pasarado, tapos lagyan na lang ng 911. Itong 911, kahit na-test nyo ngayon, mabilis ang sagot yan. Yes. Sinubukan namin. Kaya lang, hindi na namin pinapunta dito dahil baka abala pa kami sa kung may ibang re-respondihan. Pero yung pagtawag, ang bilis may ng, sumagot kagad. sagot. Yes, On definitely. air. Sinubukan namin on air kahapon. Hindi nagbibisi ang 911 natin. Medyo kung halimbawa, sobra-sobra na, halimbawa, kung 300 naman ang sabay-sabay na tumawag, ayun, mag-queuing yun. Pag sa krami, mag-queuing yun. I-queuing namin pag sabay-sabay ang 300 dahil 150 ang sabay-sabay namin pwedeng sagutin at any given time. Pero may queuing na. Sa cellphone ho ba, direkta 911 ang 911. Wala nang 022. Wala na. May load ka man o wala. Ganun, ha? May load o wala. Meron. Galing, Pwede yan. So, again, yun, sinasarado namin ang mga police boxes, lalagyan lang namin ng 911. At ngayon, ini-impose ko na sa aking mga police, sa aking mga commanders, binigay ko na, niro-roll out namin ang ating mantra ngayon. Huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto. Sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Ayun. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. 5 minuto. Teka muna, bakit naging 5 minuto? Ay, yung pinakita niyo sa akin nung 2 years ago, 3 minutes lang yung... Dito sa QC. pinakita. Dinemo sa akin ni Chief Practice muna ngayon, 5 minutes. And then we are going to, as we go faster, as we go better, we'll hit the benchmark of 3 minutes. Baka mas faster pa nga kami dyan. I'm looking at the possibility na talagang mas mabilis kami. Kasi ang mga pulis natin, kanto-kanto na yan So, at yun, makakasave pa tayo ng gasolina dyan dahil ang mga pulis natin nakatambay sa kanilang fixed visibility point ang tawag namin yan. Visibility point. Nabanggit ho ang impeachment. Ang impeachment ho ba, matuloy man o hindi, ay inaalala ng pulisya na posibleng makalika ng gusot o gulo dito sa atin? Of course, sa ating mga assessment, meron tayong mga contingency plans. No? Lahat naman yan hindi lang naman impeachment ang concern dyan Marami pa. There are other considerations na sa tingin natin ay maka-apekto sa ating operational environment. Meron tayong pinaghahanda mga contingencies. So, palagi sa amin yan, paborito namin yan, yung itinuturo ng ating OCD sa ating crisis management, yung 4Ps. We predict, we prevent, we prepare, and we perform. I-predict natin na, eto na ang mga nakikita natin, maghanda na tayo. So, we prevent. So, kung yan ay posibleng maging calamity, posibleng maging malaking crisis, kung pwede na natin pigilan natin. Paano gagawin natin? May mga contingency, may mga pwede tayong programa na i-impose so that we can prevent crisis. And then, despite all our prediction and prevention, we always prepare. So, we hope for the best, but we prepare for the worst. So, prepare. And then, pag nangyari na, ready na tayo, may mga handa na tayo. We just perform. 4-piece pala, may sarili pala kayong 4-piece. Yes, yan na, 4-piece. Gagawin ko yung party list pagdating ng panahon. Kayo'y nakilala bilang tagahuli ng mga, alam naman na yan, yung mga hinuli ninyo. Dahil PNP chief na kayo, hindi na kayo yung mismong huhuli ngayon. Pero meron pang natitirang mga high profile, mga hinahanap ang batas. Meron na ho ba kayong pinagpasahan ng inyong baton kung kanino ibibigay ang paghahanap na yan? Pwede kang tumingin sa loob ng studio. Ay, may official announcement na dito. Sabi ko naman, tumingin ka sa studio. Ayun, may mga tao. Or baka pwede kong i-deputize. Ay, pinapokus si General Jean, no? Pinapokus ng camera, ang panghuhuli naman talaga is basic na trabaho ng pulis. And we have 220,000 policemen all over the country right now. Meron ding andyan natin mga regional directors. They are all equally capable. So, depende sa kung saan ang areas, ano ang sitwasyon. I do believe na meron tayong police na makapag-intervene para ma-implement ang batas, ma-impose ang warrant, or can make the arrest even without the benefit of the warrant. Actually po, yung may mga warrant, nakakantsawan ng pulis lagi dyan Sabagay, hindi lang ng pulis, pati kasama na rin yung NBI. Tulad doon, nababanggit si General Bantag. Si General Colonel Dumlao ba yun? Colonel Dumlao.
may update ba tayo sa kanila? Continuous ang ating manhunt regarding that matter. Marami tayong nahuli na I think na ipapasa ko rin yan sa CIDGO. May naipapasa ko sa ating mga kaibigan sa media through the press releases na ang dami rin natin nahuhuli. Kaya lang syempre may mga tao talaga nagtatago. So yan ay may mga konting focus dyan. So may mga hindi pa nakakita. At marami pa rin namang at large. Hindi lang naman yung mga big names na yan. May mga at large pa rin na talagang dinadahan-dahan natin na pinaghuli para madala natin sila balik sa korte. Kailangan ba natin na mas marami pang heartbeat monitor na gagamitin si Gerald Jane? Yan ang ating sunod na programa dyan, yung sa 3 minutes natin. Yun, kinaklarify ko yung 3 minutes response natin ay para sa mga taong nangangailangan ng tulong na pag dumating na ang pulis sa kanila, talagang kakawayan nila at sir, tulungan nyo kami, nandito kami. Hindi ibang usapan yung 3 minutes, walang 3 minutes doon pag yung tao naman hahanapin pa natin. Kasi baka sa ibang mga sitwasyon, baka ang kailangan natin 16 days. Talagang historic yung 16 days na yan. Sabi nga po nung isang kaibigan namin na matanda, si Mantochi, si General Torre is the most admired and at the same time, most hated or most maligned PNP chief. Depending on where you stand. Sabi nga, alam niyo na po ibig namin sabihin. Ano pakiramdam niyo doon? Doon muna sa most admired para medyo feel good. Most admired because kayo daw po no nonsense kayo. Talagang pag dapat ipatupad ang batas, enforce ang batas, gagawin niyo. I'm very much humbled and very much challenged by the enormity of the task given to me as Chief of the Philippine National Police. Siyempre, masaya rin tayo at talagang dream come true nga ito sa lahat ng mga pulis Hindi ko naman tinatago yan. Ngayon, sa most hated naman, hinahanap ko nga dahil ang mga anak ko, even before I became the Chief PNP, together, nung most hated na ako before ako mag-Chief PNP, after na mahuli si Kibuloy, maipadala sa Hague si former president, talagang most hated na ako. Yun ang profile pic ko sa Facebook Yung may sungay na ginawa ng kung sino mga bashers yun. Pag nag-mall naman kami, nagpapapicture ang mga tao, sabi nila, idol nila ako. So, I'm getting confused. Sabi ko, saan kaya ang mga to? Even in Davao, when I was there, when nag-hearing kami sa City Hall ng Davao, akala ko Indian run kasi marami naghihintay sa, kung pa lang yun, si Kibuloy pa lang hinahanap nun, wala pa yung Duterte case. May papunta sa session hall left and right may mga empleyado na nakatayo. Sabi ko, ano to, Indian run? Habang dumadaan ako, binabato ako ng kung ano. Hindi naman may mga nagpapapicture because I just believe that what we are doing is something that has to be done because this is the law. This is what the law says. Ito yung batas dahil hindi natin pwede isang tabi ang batas So kung ano sinasabi ng batas gawin natin, no matter how harsh it is, ito ang batas, kailangan ipatupad natin. I'm sure naririnig nyo. Di ba kayo nasasaktan pag sinasabing kayo si PNP Chief Diwata? Ayos lang yan, hindi ko pa namimit si Diwata. I'm really excited, pero baka ma-orderan kayo ng pares overload. Kaya nga iniisip mo nga rin, sabi ko, teka muna, hindi ko pa namimit si Diwata, wala naman siguro masama doon kung gagawa rin ako ng paresan. At dito lang yan, malapit lang dito. Pwede yung daanan. Bisita pa naman nung panahon na eleksyon na andito, bumisita dito sa atin. Alam niyo mga kababayan, ang layo talaga ni Bato de la Rosa dito kay General Torre Macabay, no? Ang bagay sa akin. 'Di ba? Ang layo talaga Kasi si General Torre Macabay, magaling siya mag-isip, magaling siya magplano, tas marunong siyang sumagot talaga mga kababayan. Unlike doon kay Bato de la Rosa, 'di ba? Kaya nga itong si Baste Duterte, siya po na back to you Baste, kasi nga sinabi ni Baste Macabay, ito daw si General Torre 2-star, tas biglang lumundag to 4-star Macabay. 'Di ba nakalimutan niya na ito po si Bato de la Rosa, siya lang po ay 1-star Macabay, tas ginawa bigla na PNP chief ni Digong kasi nga syempre kalyado niya, aso niya, at saka membro ng DDS Death Squad Macabay. Kaya from 1-star, ito pong si Bato de la Rosa naging 4-star Macabay. Kaya doon supalpal talaga
ni General Torre itong si Baste Duterte mga kabayan. Na back to you talaga eh. Tapos sabi pa nga ni Banat Bay mga kabayan kung bakit daw naging PNP chief itong si Bato de la Rosa dahil daw multi-awarded mga kabayan. Tapos graduate daw, PM Mayor. Hindi niya ba alam na ito pong si General Torre, siya po'y graduate rin po ng PNA makahabayan? Diba, gunggong talaga eh. Ang layo para sa akin, no? Napakalayo ni Bato de la Rosa dito kay General Torre makahabayan. At saka good choice talaga. Good choice ang pagkapili dito kay General Torre. So, good job no kay PBBM at saka congratulations po again dito kay General Torre. Bibigyan ko kayo ng example makahabayan tungkol doon sa sinabi ni General Torre na dapat merong police visibility at saka mabilis responde yung police makahabayan. Meron pong nangyari kahapon. Ito ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. Walang takas ang lalaking tumangay sa isang motorsiklo sa Caloocan. Nakipaghabulan siya sa biktima na nakiangkas sa mga rumesponding pulis. Sir, diretso lang, sir. Ito ang aktual na paghabol ng motorcycle units ng PNP sa Caloocan para sa tumangay ng isang motorsiklo. Kulay pula, sir, na motor, TMX. Ang biktima, nakaangkas sa motorsiklo ng mga pulis sa gitna ng habulan. Nakakulay blue na damit, sir, yung kumuha, sir. Matapos ang 3 minutong habulan, inabutan ng mga pulis at biktima ang suspect. Sir, ayun yung motor ko, sir. Paano ito nangyari? Pasado alas 3 ng hapon kahapon, nahuli ang aktual na pagnanakaw ng motorsiklo sa Caloocan City. Tinangka pa raw habulin ng may-ari ang motor napper, pero di na niya ito inabutan. Saktong may mga nagpapatrol ng mga pulis. Pinara niya ito at nakiangkas siya para mahabol ang kanyang ninakaw na motor. Itinimbre na rin ang description ng suspect sa mga pulis na nag-checkpoint sa monumento. Kaya pagdating doon ng suspect, agad siyang naharang. Pagdating niya po dito sa monumento, nagkaroon na po ng probable cause yung mga pulis na naka-designate at naka-deploy po dito para siya ay harangin at questionin at tanungin kung ano yung kung kanino yung dala-dala niyang motorsiklo. Matapos ang ilang sandali, dumating na noon ang PNP Motorcycle Unit at ang biktima. Nang ituro siya ng biktima, agad pinusasa ng suspect. Wala pa pong 3 minutes, nahuli na po na nila ang nag-carnap ng motor na ginagamit ko. Kasi po kung hindi po nila nahuli yung motor, babayaran ko po. I-shoulder ko po talaga kung magano po yung motor. Ang pagkakaresto po nito ay direktang resulta ng kautusan ng ating Chief PNP at ng ating Pangulo sa mas pinaigting na presensya ng pulis sa kalsada at ang deployment sa mga strategic na location. Kung wala po yung pulis na nag-iikot doon, hindi po ito mahuhuli within 3 minutes. At kung hindi rin po nagamit yung mga radyo at naibato upang harangin siya dito sa monumento, malamang nakalayo na po itong suspect. Naharap sa reklamang paglabag sa anti-carnapping law ang suspect na umapila sa biktima. Sana po patawarin na po ako. Ha? Bago na po. Pinapangako ko po na hindi na po mahuhuli. Paalala ng PNP, ilagay na sa ating mga wallet o mga cellphone ang numero ng pinakamalapit na police station sa ating lugar para mabilis na makahingi na tulong sakaling kailanganin. O, di ba epektibo yung hakbang na ginawa ni General Torre makahabayan? Tas natugunan niya yung task na ibinigay sa kanya ng ating presidenteng si PBBM. Okay? So anyways, before tayo mag-jump sa next sa topic makahabayan, ishare ba natin? Nandyan po si Ramel Roasa, Monet Borromeo, Tony De Los Reyes, nandyan po si Evelyn Garcia, hi to Shirley Fernandez, Josephine Gallego, Samuel Berdon from Olongapo City, Zambales, hi to Mary Jane Tan, Jocelyn David, Jess Tubtob from Calamba, Laguna, Luisito Niedo, Fee Apolinario. Nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea, Angelita Holisanger, and hi to Dennis Fernandez from Pasig City. Okay, makahabaan ko, siyempre papakita natin dito yung ating good news para malaman na makababayan natin at lalo na doon po sa mga mapanirang tao, mga DDS na lagi pong naninira sa ating gobyerno para alam nila ang ginagawa ng ating presidente, para alam nila ang estado ng ating gobyerno at kung ano yung mga proyektong ginagawa ng ating Pangulo. For more details, let's watch this. Magsisimula na ang lingguhang Lights and Sound Show sa Jones Bridge sa Maynila. Pangunahan rin ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang seremonya.
Mga poste ng ilaw na inspired ng 19th century, malasinik vibes na ilog at neoclassical na arkitektura. Ilan lang yan sa mga picture-perfect na tanawin sa Pasig River Esplanade. Mula nang binuksan ang pasyalan na pinangunahan pa ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, tuloy-tuloy na ang pag-trending nito sa social media dahil nga bukod sa mas pinaganda ang lugar at nabigyang buhay ang kulturang Pilipino, libre at bukas ito para sa lahat. Pinakaswak na magpunta dito sa hapon kung saan the best ang sunset view. Mapabata pa nga o matanda, enjoy sa lugar. Nag-viral din po yung ibang nila like yung mga bagong lights po na kinabit. Then balak po sana namin gabi pa po pumunta dito kasi madami nga pong magagandang tanawin. Lalo na po pag after class po. Dito diretso if para maka-unwind naman po sa mga problema sa schools. Nakikita ko lang sa sa Facebook, tapos ayan. Hindi ko yun expect na makapunta. Pero hindi ako taga rito Sa Mindanao pa ako, kaso lang dito pa kami kamera para sa trabaho. Maganda siya, lalo na paggabi kasi yung mga ilaw. Pero may isa pang dapat abangan sa Esplanade. Paglubog ng araw, ang magaganda at makulay na pailaw sa Jones Bridge. Mas pinatingkad pa nito ang makasaysayang lugar kasabay ng iba't ibang tugtugin. Pero bukas, mas gaganda pa ang Jones Bridge dahil nga sa inaasahang lighting ceremony para sa mga kakaibang pailaw sa tulay kada linggo. Ang proyektong ito alinsunod pa rin sa Pasig Bigyang Buhay Muli project ng Administrasyong Marcos. Mismong si First Lady Liza din ang sumuporta sa proyekto. Layo nitong palaguin pa ang turismo sa lugar at buhayin ang Pasig River na matagal nang naideklarang biologically dead noong 1990s. Sa magiging seremonya bukas, gugunitain rin ang bilateral anniversary o 50 taon ng magandang relasyon ng Pilipinas at China. At sponsor din ang proyekto ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Dinagsa naman ng mga turista ang Lahi Ko, Likha Ko Expo ngayong unang araw ng pagbubukas nito sa publiko sa Intramuros sa Maynila. Dito po makikita ang sariling gawa ng mga Pinoy kung saan ay naipapamalas rin ang kultura ng Pilipinas. Gawa ang mga produkto na makikita sa lugar gamit lamang ang mga kamay at sining ng mga makabagong Pilipino. Punong-puno ang buong exhibit ng mga kwento at salaysay ng mga kababayan natin, pati na mga pagkain na ipinagmamalaki ng Pilipinas. Kapansin-pansin din na halos mga banyaga ang tumungo sa exhibit. Nitong nakalipas na araw, ang proyekto ay pinangunahan ng Office of the First Lady, Liza Araneta Marcos, para mapanatili at mapayabong pa ang mga produktong likha ng Pilipino. Magtatagal ang exhibit hanggang June 9, kaya sa mga mahilig sa art ay pwede kayong pumunta ngayong weekend. Sarap ng pinaigting na pagdaraos ng mga job fair at ang pagpapataas sa kakayahan ng mga manggagawa sa pang-apat na buwan ngayong taon ay naitala pa rin ang mataas na employment o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, nananatiling matatag ang labor market ng Pilipinas ngayong April 2025. Umabot sa 48.67 million ang employed na Pilipino, mas mataas kumpara sa April 2024. Nasa 95.9% ang employment rate, habang ang unemployment rate ay nasa 4.1%, katumbas ng 2.06 million na Pilipino na naghahanap pa ng trabaho. Paliwanag pa ni Mapa, bagamat bahagyang tumaas ang bilang ng unemployed, hindi ito statistically significant dahil dumarami ang nag-participate sa labor market. Giit ni Mapa, mayroong halos 340,000 na dagdag pero hindi lahat na-absorb as employed personnel. Isa na dyan si Althea May. Kakagraduate pa lang sa senior high school. Hirap daw siyang makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan sa job experience. If ever po na makakapasok po ng cashier, then go ko na po. If ever man po na hindi po makapasok, hanap po ulit ng iba. Minsan po kailangan pag maghahanap ka ng trabaho, dapat
may experience kaya since po ako, parang ang applyin ko po ngayon, second experience ko pa lang po. So, mahirap po talaga. Si Amorlito Doquila, isang 54-year-old na dating shipping engineer, naghahanap na rin ng trabaho dito sa Maynila. Aniya, mahirap na makasabayan ang mga mas bata pa sa kanya, kaya mula dagat, sa lupa naman siya magtatrabaho. Meron po kami ng tinatawag na age limit. So, kagaya sa akin, mga 6 years to go na, magiging senior na ako. So, wala pa naman akong sakit at gusto ko pang magtrabaho. Ang nakikita namin sa aming mga may edad na, napapansin namin na ang nangyayari dito, ang gusto nila yung mga bata-bata pa dahil pakibnabangan pa nilang gusto. Ayon kay MAPA, bahagyang bumaba ang labor force participation rate sa 63.7%. Nananatiling malapit ito sa mga naunang buwan na mayroong higit 50.74 milyong Pilipinong aktibong bahagi ng labor force. Nasa 14.6% naman ang underemployment na may 7.09 million ang naghahanap ng dagdag o mas magandang trabaho. Inaasahan na mas marami pang investors ang magtitiwala sa bansa matapos pagtibayin ng Japan Credit Rating Agency ang A- investment grade credit rating ng Pilipinas. Ayon dito, ito'y dahil na rin sa nananatiling matatag na economic growth ng bansa, mababang external debt at pagiging matibay sa iba't ibang pandaigdigang hamon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahang mananatili sa upper 5% range ang gross domestic product ng bansa ngayong taon. Kaya naman, para kay BSP Governor Eli Remolona Jr., patunay ito ng suporta ng investors mula sa Japan na isang mahalagang partner ng Pilipinas. Pagtitiyak ng BSP, paiigtingin pa ang katatagan ng financial stability ng bansa sa harap ng global challenges. Gate naman ni Finance Secretary Ralph Recto na isa itong napakagandang balita dahil patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng credit rating agencies at investors sa bansa. Kaya't patuloy umano ang pagsisikap ng Pilipinas sa makakuha ng mas maraming A ratings sa tulong ng fiscal consolidation at road to a strategy. Tulad na lamang ng Create More Act, Capital Market Efficiency Promotions Act at pagbuo ng isang investment enabling environment. Inanunsyo naman ng DOLE, Department of Labor and Employment, na magkakaroon ng job fair ngayong darating na araw ng Kalayaan, June 12. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OIC Assistant Secretary Patriwirawan ng DOLE Bureau of Local Employment na sa ngayon ay meron na silang naitalang 49 na job site sa buong bansa. Abot naman sa 800 employers nag-commit para makiisa sa nasabing job fair kung saan ay dala nila ang 72,000 job vacancies nationwide. Mula sa manufacturing, retail, business processing, outsourcing, accommodation, production operator, sales clerk, call center agent at microfinance officer. Tiniyak naman ng DOLE na ang mga trabahong ibibigay sa mga Pilipino ay regular, maayos at disente. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak pa ang paggamit ng internet sa buong bansa, lalo na sa mga liblib na lugar, inilunsad ng Department of Information and Communications ang Bayanihan SIM Project kung saan target ang mga guro at mga estudyante. Ayon kay DICT Undersecretary Paul Joseph Mercado, lain lamang nito na maparami ang itatayong tower lalo na sa mga liblib na lugar. Nasa 1 milyong libreng SIM card ang ipapamahagi ng DICT sa mga guro at estudyante na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Nakipag-ugnayan na ang DICT sa National Economic and Development Authority upang maipatupad ang proyektong ito na inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at binulog ng mga DDS fake news peddlers at saka naging tanga mga kababayan. Please like and share. Okay?
So, kasama rin po natin, nandyan si Miggy Boom, Jeco Jerry Cabreros, Shirley Riquero Rizman, nandyan na po si Janet D. Narvaez, Lyja Malabed, Apolonio Baido Jr., isyarat natin si Connie Diaz, Abraham Yanez, Sonia Hasigawa, Trinidad Lozano, Emelita Somailo Kilay, nandyan rin po si Alex Valenzuela Rotagines, Nida Ichhaka, Luisito Niedo, Gorgunya Angala, Benji Veronelia, Ulakaw Quezon, Haitsu Ibchu, Teresito Lo, tsaka shoutout daw sa kanyang wife na si Rosemary, ang kanyang mga anak na si Kim Lourder, and Fahrenheit, at saka si Chiche. Nandiyan rin po ang kanyang apo, si Elijah and Shane McLaren, Haitsu Lo family of Gimba, Nueva Ecija. Haitsu Eleanor Tomlos Mercado, Birds Lumibaw, Berth Bakod Cabalsar from Singapore. Ishoutout natin si Mary Red, Milagros Banes, Margie Yadao, G. Nelson Esadia, Mens Niyaka Nolpes, Merna Borromeo, Adelaida Bernales, Helen Zamodio, Alicia Lick, and Haitso Arturo Manzano. Okay, so makaabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.
puso ng masaya.